Nang maging administrator ng Monteclaro Mansion si Marie, hindi niya ipinagtapat kay Cedric Monteclaro na siya ang biyudang naiwan ng bunsong kapatid ng milyonaryo na si Alvin Monteclaro. Namatay ito sa aksidente na kasama ng dating nobya. Maraming utang at problemang iniwan si Alvin sa batang-batang biyuda. Hindi alam ni Marie na malaking ang atraso ni Alvin kay Cedric. Paano kung matuklasan ng lalaki ang tunay na identity ng magandang administrator ng Monteclaro Mansion? Ang Monteclaro Mansion sa Isla del Sol ang tanging natitira sa mamanahin ng yumaong mong asawa, paliwanag ng abogado ng pamilya Monteclaro. Ang Isla del Sol ay isang pribadong isla na pag-aari ng mga Monteclaro at ito ay nasa shoreline ng Matinloc Island along Coron Bay sa Northwest Palawan. Malapit ito sa Puerto Princesa at El Nido. Huminga ng malalim si Marie. Para sa kanya, mukhang nasa dulo na ng daigdig ang lugar na binabanggit ni Atty. Serafina Alonso. Ang Isla del Sol ay binili ng great-grandfather ni Cedric at mga kapatid nito. Minana ng papa ng mga ito na si Janus Monteclaro. Nang mamatay ito, the property passed to your husband, his 3 brothers and sister. Nakasaad sa testamento na hindi pwedeng ipagbili ng sino man sa mga ito ang share nito without the other consent. Ang hindi ko maintindihan, attorney, ani Marie, ay kung bakit hindi man lang ito nabanggit sa akin ni Alvin. Sa pagkakaalam ko, ang iyong asawa ay naging malaking kabiguan sa papa nito, iha. Nang umalis si Alvin sa Isla del Sol, hindi maganda ang paghiwalay nito at ng kanyang pamilya. Posibleng ang Monteclaro Mansion ay isang bahagi ng buhay nito na ipinasya nitong kalimutan. Parang nainitan si Marie sa kabila ng malamig na air conditioning ng opisina ng abogado. Hindi siya nagpakita ng anumang interest nang una siyang ipatawag ng abogado tungkol sa inheritance ni Alvin Monteclaro na dapat siya ang magmamana bilang asawa ng namatay na heredero. Kaya ngayon lamang niya napakinggan ang tungkol sa property. Dati ang Monteclaro Mansion ay iisa. Ito ang mansyong luma ng pamilya. Pero lately, ang Isla del Sol ay ginawang beach resort ni Cedric para naman kumita ito at ang mga tauhan nila na nakatira sa isla. Nagpatayo ng Monteclaro Mansion Hotel, isang 5-story building with 20 guest rooms. Mayroon ding mga individual cottages sa beach at iba pang modern facilities ng isang modernong beach resort. Malaki pala ang Isla del Sol kung gayon. Oo, malaki ito. It is sprawled on the vastness of Northwest Palawan na kilala bilang isang mayamang marine reserve and scuba divers haven. Kaya napakaraming mayayamang nagtutungo dito kung summer. Halos hindi na babakante ang Monteclaro Mansion Hotel all year round. Napalunok si Marie nang maisip niyang 1/5 ng isla at ng mga properties na binanggit ng kausap na abogado ay legal sa kanya dahil siya ang hire ni Alvin Monteclaro. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya naging interesado dito ay dahil ayaw na sana niyang magkaroon ng anupamang kaugnayan sa alaala ni Alvin. Napakalalim ng sugat na naiwan ito sa kanyang puso, not to mention all the other problems and debts at sakit ng ulong iniwan ito sa kanya. So nagbago na rin ang isip mo tungkol sa mamanahin ni Alvin. Ngayon ay mapupunta na sa iyo. Tila nasisiyang sad ni Atty. Alonso. Dapat lang dahil 1/5 ng whole property rightfully belongs to you. Hindi talaga ako interesado dito kung para lamang sa aking sarili, attorney. Pero may malaking pagkakautang na iniwanan si Alvin at ginigipit ako ng pinagkakautangan ito. Isang loan shark na kabilang sa isang sindikato. Mukhang papapakinila ako ng buhay kapag hindi ako nakabayad. Kaya mo naaalala ang mamanahin mo? Well, mayroong nakasad sa will ni Janus Monteclaro na ang heredera ng namatay nitong anak ay kailangan magkaroon ng working interest sa buong property. Kailangang manatili ito sa isla for at least 1 year. Nag-isip si Marie. She will share an island resort with a man that until Alvin's death she had not known existed. Paano kung hindi magustuhan ni Cedric Monteclaro ang kanyang biglaang intrusion, her envision of their island paradise? Natatandaan niyang maikling sulat ng nakatatandang kapatid ni Alvin, formally inviting her to visit Isla del Sol. There was no more in the note na parang ginagawa lamang ng kanyang bayaw ang nararapat and he was discharging an unpleasant duty. Ito pa ang isang dahilan kung bakit nawalan siya ng interest na makita man lamang ang property. May nabanggit kayong kailangang magtrabaho ang heredera sa sinasabing isla pero may sweldo ito. Sa sweldo ako higit na interested dahil natatandaan kong malaking halaga ang nabanggit ninyo. Oo, habang tumutulong sa mga gawain sa Islanghar, tatanggap ito ng sahod na 8,000 piso buwan-buwan. Anong klaseng trabaho kaya ang gagawin dun?
Iyan ang hindi ko alam, pero nabanggit sa akin ni Cedric nung huli akong pumunta doon na kailangan nila ng isang administrator para sa Monte Claro Mansion Hotel at mga cottages doon. Ang administrator ang nagmamanage ng affairs ng Monte Claro Mansion Hotel, including the guests and the other occupants of the whole structure. Nagningning ang mga mata ni Marie. Iyon ang gusto kong trabaho. Alam ba ninyo kung magkano ang monthly salary dito? 15,000 pesos a month daw. Free board and lodging with the required benefits in accordance with our labor laws. Ano kaya kung tulungan na lamang niyo kung makapasok sa bakanting pwestong ito? Para huwag niyong sasabihin kay Cedric Monte Claro na ako ang naging kabiyak ng kapatid nito. Hindi naman ito ako kilala at wala pa rin akong intensyon na habulin pa kung anong dapat kong manahin bilang hire ni Alvin. Pero iha, kailangan kong kumita ng malaki-laki para ibayad sa sindikatong pinagkakautangan ni Alvin Attorney. Binantaan ako ng big boss nito. Ako daw ang kukolektahin nito kapag hindi pa ako nakabayad pagkatapos ng taning na panahong ibinigay nito. Ilang buwang palugid ang ibinigay nito. 6 na buwan, Attorney. Kailangang makabayad ako sa loob ng panahong ito o manganganib ang aking buhay. Hindi nagbibiro ang taong nakausap ko. Napailing ang may edad ng abogado. Hindi ko alam kung bakit nasangkot ka sa isang taong tulad ni Alvin Monte Claro. He was full of sympathy as he gazed at her. Matutulungan mo akong mag-apply ng bakanteng trabaho ang sinabi mo, Attorney. Siguradong tatanggapin ni Cedric ang ire-recommenda ko. Pero tila mapanganib na ilihim natin kung sino ka talaga. Hindi makabubuti kung magiging kaaway mo si Cedric Monte Claro. He is a very difficult man to deal with. Ayon kay Attorney Alonso, 5 magkakapatid ang mga Monte Claro, 4 na lalaki at 1 babae. Ang panganay ay si Cedric, ang sumunod ay si Ravelo, Marisol, Dante at ang bunso nga ay si Alvin. Nandoon din ba ang ibang mga kapatid ni Alvin? Wala. Si Ravelo ay isang abogado at regular NBI agent, kaya kung saan-saan ito na-assign. Si Marisol naman ay naglayas dahil tinakasan ito ang lalaking gustong ipakasal dito ni Don Janus Monte Claro. Hanggang ngayon hindi pa alam ng ibang kapatid nito kung nasan ito. Tulad ng asawa mo, hindi ito nakadali sa burol ng ama. Si Dante naman ay isang engineer na ngayon ay kasalukusang nasa California. Nag-iisa pala si Cedric Monte Claro sa isla. Oo, bilang panganay napupunta dito ang pamamahala sa isla at ang lahat ng Monte Claro property doon. Binigyan siya ng power of attorney ng ibang mga kapatid para gawin ito. Ang nararapat para sa ikauunlad ng isla at ng kanilang mga negosyo dito. Cedric has a blanket authority to do what he pleases with the island and the properties therein. Hinagod ng tingin ng abogado ang kausap. Bakit ayaw mo magpakilala ikaw ang hipag ni Cedric? Paano kung magpasya kang kunin ang manang nararapat na mapunta sa iyo, Marie? Ayoko na sanang pakialaman ng anumang mga bagay na may kaugnayan kay Alvin Attorney. Magpapaalala lamang ito sa akin ng mapapait na mga alaala at lalong sasama ang loob ko. Alam naman ninyo kung paano namatay si Alvin. Alam ko, may kasama itong ibang babae na 2 buwang buntis, ang dati nitong girlfriend, and he left you on the eve of your wedding for her. Napakasakit talaga para sa iyo rito. It was a traumatic experience. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat. Isang prominent figure si Alvin Monte Claro sa mundo ng advertising. Mayroon itong advertising company na nag-aalaga ng commercial and fashion models. Siya ang naging sekretarya ni Alvin sa kumpanyang ito. Dito sila nagkakilala at nakapagpalagayang loob hanggang sa ligawan siya ng lalaki. At siyain siyang pakasal sila. Noon pa man ay alam ni Marie na maraming bisyo si Alvin Monte Claro. Maloho ito. Mahilig sa babae at sa barkada at sugal. Isang kabaliwan ang pasya niya magpakasal dito. Akala niya ay magbabago ang lalaki kapag lumagay na ito sa tahimik. Nalathala sa mga columns ng ilang mga pahayagan ng dating nobya ni Alvin Monte Claro, ang kasamang commercial model. Nang maaksidente ang mga ito at ayon sa autopsya, 2 buwang buntis ang babae. Ang tanging naiwan ni Alvin kay Marie ay mga problema, sakit ng ulo, sama ng loob at ang virginity niya. Kahit nakasal sila, hindi sila nakapagtalik ni Alvin. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong gawin ito. Kararating pa lamang nila sa kanilang cottage sa Boracay kung saan sana sila magpupulot gata nang may nag-text sa cellphone ni Alvin. Napansin ni Marie na nataranta ang lalaki. Later nagpaalam ito sa kanya. May kakausapin lamang itong isang mahalagang kliyente sa isang pribadong yacht na nakadaong sa gilid ng nalampasigan ng Boracay. Saglit lamang daw ito. Babalik din agad. Hindi na nagbalik si Alvin. Not that night, not the following day and the next. 1 linggong naghintay mag-isa sa cottage na inarkila nila ang kawawang bride. Ni Haniho ay wala nang nabalitaan si Marie tungkol sa lalaking pinakasalan. Kahit na ang mga kawani ng Boracay Resort ay walang makapagsabi kung saan naroon si Alvin Monte Claro.
Pati na rin ang mga empleyado sa opisina nila ay walang nakakaalam kung saan nagpunta ang kanilang employer. Pagkabigo, pagkawasak ng mga pangarap at sama ng loob ang naramdaman ni Marie noon. Umuwi siyang mag-isa sa inuupaang apartment sa Maynila. Umaasa pa rin balikan siya ni Alvin. Baka may nangyari lamang dito na hindi mabuti. May nangyari nga kay Alvin. After a few months, nabasa niya sa mga pahayagan tungkol sa malagim na aksidente na ikinasawi nito at ng kasamang dating nobya. Matagal bago siya naka-recover sa pagdurusang dinanas. Magkano ba ang utang ni Alvin sa sinasabi mong loan shark? Naudlot ang pagbabalik tanaw ni Marie nang marinig niya ang tinig ng kausap na mana ng goal. 300,000 pesos so. Naging mahigpit na ang paniningil ng creditor sa akin. Pinalaan ako na kapag hindi pa ako nakakabad sa loob ng ibinigay na grace period, kailangan daw akong magpakasal dito. Ano? Ni hindi kayo magkakilala? Sino ba itong Herodes na to? Ang kapal lang naman ng puhuan nito. Nanggigigil si Atty. Alonso. Magno Alcazar po ang pangalan nito. Napakalaking tao. Mukhang kontrabida sa action film. Makapalang bigote. Mukhang matindi nga ang problema mo, Marie. Dapat lamang siguro kitang tulungan. Sa palagay ko nga ay kailangan mo ng immediate job para sa problema mo. Tutulungan niyo akong mag-apply bilang administrator ng Monte Claro Mansion. Tumango si Atty. Alonso. Salamat, Atty. Kikilalanin kong isang malaking utang na loob ito. Kliyente ko din naman si Alvin at asawa ka nito. Isa pa naaawa ako sa iyo, Marie. Napakabata mo pa para masuong sa isang lusot na hindi mo naman kagagawan. By the way, bakit nga ho ba Monte Claro Mansion ang itinawag sa mansyon ng mga Monte Claro? It was named after the great-grandmother of the Monte Claro, si Rosa Monte Claro. Pinagdugtong lang nila. At ang isla naman ay pinangalan kay Don Janos Monte Claro na nag-iisang anak na babae na si Marisol. Sol ang nickname nito. So, Isla del Sol, meaning island in the sun, angels. I see, napailing si Marie. Kaya lamang mukhang napakalayo ng lugar na ito. Matinloc Island sa Northwest Palawan. Parang nasa dulo ng daigdig ito para sa akin. Napansin ni Atty. Alonso na nalungkot ang kausap. Napakaganda ng lugar na iyon, Marie. Parang paraiso. Napapaligiran ng bughaw na dagat. Puti ang buhangin. Sleeping jungles sprawl beyond the mountains and its sweet, mysterious smell mingles with the salty tongue of the sea. Napangiti si Marie. Napakaganda ng inyong pagkakalarangan sa isla, Atty. May pagkamakata pala kayo. Magiging makatang kahit sino kapag nilukuban ka ng magic spell ng Isla del Sol. Malalaman mo din ito kapag naroon ka na. Kailan mo ba balak na magtungo doon? Aba, soon as possible kung pwede ka. Baka may makauna sa'yo sa posisyong gusto mong applyan. Ihanda mo ang iyong mga dadalhin at tutulak tayo sa Makalawa. Sige, Atty. At muli nagpapasalamat ako. Tatayo sana si Marie na may maalala ito. May problema nga pala, Atty. Sa pakiramdam ko ay minamanmanan ako ng tauhan ni Alcaraz. Sa hinalang baka takasan ko ang utang ni Alvin. Paano kung makakitang paalis ako? Ganun ba? Nag-isip ang abogado. Umuwi ka na at mag-impake ka. Mamayang gabi pupunta ako sa apartment mo at dadalhin ko ang aking van. Ipaparada ko sa garahe mo at ikarga mo ng lahat ang dadalhin mo para kapag umalis ka sa Makalawa, wala kang dala kundi ang handbag mo. Hindi ka hinahinala na aalis ka. I'll do that. Hindi ko na kukunin ang 2 months deposit sa advance rental ko para hindi makahalata pati ang mga landlady ko. Tama. Marisite, paano kung masundan ako sa Isla del Sol ng sindikato? Tiyak na alam namang ito ang birthplace ni Alvin. Tiyak din namin hindi ang tunay na birthplace ng asawa mo ang ibinigay nito kay Alcazar. Tuso si Alvin. Alam kong nagbigay ito ng peking birthplace para ang mga pinagkakautangan. Bakit po ganun si Alvin, Atty.? Parang pinaghandaan nito ang itong mga pangyayari dahil sabit ito sa magulong pamumuhay at mga problema na hindi na halos ito kayang lusutan. Namasalang sa luha ang mga mata ni Marie. Dahil summer, fully book ang mga eroplano patungong Puerto Princesa, kaya sa barko sumakay sina Atty. Alonso at Marie. Marami kasing mga estudyante ang umuwi sa Palawan at mga bakasyonista. Nagkausap na kami ni Cedric tungkol sa pagtatrabaho mo sa Monte Claro Mansion, ani Atty. Alonso, habang kumakain sila. Sinabi ko ang mga qualifications mo and he was quite impressed. Tinanggap ka nito on the strength of my recommendation. Diyos lamang ang nakakaalam kung anong sasabihin nito sa akin kapag natuklasan nito na ikaw ang byuda ni Alvin. Hindi na darating ang pagkakataong iyon, Atty. 1 taon lamang akong mag-iipon ng sweldo at magpapaalam na ako. Sa loob ng 1 taon, ipinapangako kong hindi malalaman ang tunay kong pagkatao. Sana nga, Marie. Ayokong magkasamaan kami ng loob ni Cedric. He is a very valued client at matagal na akong abogado ng pamilya Monte Claro. Naiintindihan ko. Napangiti si Marie. Itong si Cedric Monteclaro
Ano ba ang ugali nito? Sa palagay ko, he is arrogant and ruthless, the way most millionaires are. He is a gentleman and he is a very responsible person. May pagka-conservative nga lamang, strict and disciplinarian, kaya marahil hindi sila magkasundo ni Alvin. Ilan na ang anak nito? Wala pang asawa si Cedric. He is a very eligible bachelor. May edad na ito kung ganun. 35, ripe enough for marriage, pero mailap ito sa babae. Bakit naman kaya? May usap-usapan sa isla na minsan na itong nagmahal ng napakatindi, pero something went wrong at nawala ang babaeng pinakaiibig nito. Makahulog ang napatitig ang abogado sa kaharap. Hindi ko alam ang rest of the story. After that ay naging womanizer daw ito. Took his woman like headache pills. Afterwards, nag-retire ito sa Isla del Sol at nanahimik. Hanggang ngayon, loveless ito. So, nabigo din pala ito sa pag-ibig. Ganun na nga. A smile played at the corner of a ni Alonso's lips. Malay mo kung anong itinalaga sa iyo ng tadhana. Sa Isla del Sol, bala ka dito ka na tumira habang buhay. Nasakyan ka agad ni Marie ang makahulugang sinabi ng abogado. Umiling ito at napangiti. Walang dahilan para mangyari ang sinabi mo, attorney. Malayong mangyari ito. Malayong mangyari. Ulit ng isipan ni Marie. Sapagkat kahit kailan hindi na siya magkakamaling muling ma-involve sa isa sa mga Monteclaro. Tama na ang mapait niyang karanasan sa isa sa mga ito. Kay Alvin Monteclaro. Hanggang ngayon ay nakadagan pa rin sa balikat niya ang mabigat na mga problemang iniwan ng lalaki sa kanya. All of us are toys of destiny, Marie. Tandaan mo sana ito. We can never tell kung anong kapalarang itinalaga para sa atin ng tadhana. Sa Puerto Princesa dumaong ang barkong sinakyan ng dalawa. Mula dito sumakay sila sa isang pribadong lancha patungo sa islang pupuntahan. Tama si Atty. Alonso at sa palagay ni Marie, kulang na nga ang adjectives na ginamit nito sa pag-describe ng Isla del Sol. Sa papunta pa lamang doon, humanga na si Marie. Nagdaan ng yate past limestone cliffs, the surrounding areas of Isla del Sol harbor an uninhabited island and secret coves, cliff-fringed lagoons, and hidden caves. It is ranged by island tulad ng Tapitan, Matinlok, Manilok, Kabantang, Kadlaw, at marami pang ibang binanggit si Atty. Alonso na hindi na matandaan ni Marie. Tila isang hiyas ang isla sa pagitan ng Coron Bay at ang malawak na Bucket Bay. Uneven in the middle of nowhere, sa loob-loob ni Marie. Ganoon kadalas nagbibiyahe ang mga lancha mula dito patungo sa Puerto Princesa. Tanong ng babae, 2 beses sa isang araw, isa sa umaga, isa sa hapon. Kapag may problema ka, mag-text ka sa akin at darating agad ako dito. Sinalubong sila ng isang Tamaraw FX sa daungan. Binati agad ng driver ni Cedric, si Atty. Alonso. Pinasundo po kayo ni boss. Anito at isinakay sa baggage compartment ang mga daladalahan ni Marie. Dadiretso daw po kayo sa Mansion Viejo at doon muna kayo habang wala si Sir. Bakit nasaan si Cedric Burt? Nagtungo ho ng Fort Barton. May business conference ito doon pero babalik agad iyon mamayang gabi. Ang Port Barton ay isang provincial town na malapit dito. Paliwanag ni Atty. Alonso kay Marie, pwede kang mag-shopping doon kung gusto mo. Maraming mabibili doon at madalas pinupuntahan ng mga turista. Ilang sandali pa natanaw na ni Marie ang magandang beach resort ng Isla del Sol. Hayo ng Monteclaro Mansion Hotel. Itinuro ni Atty. Alonso ang imposing ng modern 5-story building seemed to jut out from the jungle foliage behind the mountains at the back of the resort. At ayun ang bandang kanan ang Mansion Viejo kung saan tumira ang ilang henerasyon ng mga Monteclaro. Isang antigong stone house na kwadrado with brick roof na napakalaki ang nakita ni Marie. It was imposing and elegant in its antique beauty. Mukhang napakatibay nito. Doon tayo, Marie, adding ni Atty. Alonso. Bakit kaya nilayuan ni Alvin ang ganito kagandang lugar at ipinagpalit sa magulong lungsod ng Maynila? Naitanong ni Marie sa sarili. Isang may edad na at matabang babae ang nakangiting sumalubong sa mga bagong dating. Hinapit nito sa bewang. Si Marie na parang matagal na silang magkakilala. Ikaw palang magiging administrator ng bagong mansion hotel dito. Masayang wika nito. Sana'y magustuhan mo ang trabaho at magtagal ka dito. Matatagalan pa ba si Cedric Puring? Tila naiinip na tanong ni Atty. Alonso. Mamaya pa ho sigurong gabi ang dating ni Sir. Biglaan ang tawag dito mula sa Port Barton kaya hindi na tayo nito nahintay. Kailangan ko nang umalis, anang abogado. May kliyente akong maghihintay ngayon sa Puerto Princesa. Sabihin mo kay Cedric na tatawag na lamang ako Puring. Opo, attorney. Iiwan na ba ninyo ako, attorney? Hindi pa ninyo ako naiipakilala kay Mr. Cedric Monteclaro. Nagkausap na kami sa telepono at ayos na ang lahat, Marie.
Bumaling ito kay Aling Puring. Ikaw na sana ang bahala sa kanya ha. Opo, pero magkape muna kayo, attorney. Huwag na Puring, nagmamadali ako. Hahabulin ko yung lunch na siguro ay nasa daungan pa para makabalik ako agad sa Puerto Princesa. Hinawakan ito ang kamay ni Marie. Nasa mabuting kamay ka iya. Napakabait niyang si Puring at napakasarap magluto. Kayo pala ang cook dito, Nana Puring. Nakangiting wika ni Marie. All around Marie, cook, katiwala, kung minsan ay labandera, at kung ano-ano pa. Natatawang wika ng pananda. Halika na magkape ka muna at pagkatapos ay ihahatid na kita sa guest room para makapagpahinga ka bago tayo maghapunan. Maghapunan? 3:00 pa lamang ng hapon ah. Magluluto pa naman ako at dito sa isla maagang kumakain ng mga tao para makapamasyal sa dalampasigan ng maaga. Maliwanag buwan ngayon at masarap maligo sa dagat. Maligamgam ang tubig. Hindi naman gaanong magkalayo ang lumang Monte Claro at Monte Claro Mansion Hotel. Nakatayo ang mga ito along a 3-line driveway. 2 palapag ang lumang mansion at may chimney pa ito. Na-preserve ang original structure nito. Sa kaliwa ng bahay ay may covered porch extending out over well-manicured garden alive with color dahil napakaraming mga halamang namumulaklak. Along the shoreline ay nakahanay ang mga may 30 cottages sa pagitan ng coconut trees. Hibiscus ang ivory flower bushes tied between the coconut trees. Ang ivory flowers ay mumunting lavender blossom at pula naman ang bulaklak ng hibiscus. Nang tumingala si Marie sa ikalawang palapag ng lumang mansion, may nakita siyang mukha ng batang babaeng nakasilip sa isang bintana. Agad na wala ito nang magkatinginan sila. Kahit na sa malayo, alam ni Marie na napakagandang mukhang iyon. Isa kaya ito sa mga katulong na itanong niya sa sarili. Pero napakabata pa ito at napaka-shy. Dinala ng hardinero ang mga bagahe ni Marie sa guest room kung saan pansamantalang magkakwartong panauhin. Halika at ipapakilala kita sa anak ni Sir Cedric. Nang ipakilala ni Nana Puring si Monique kay Marie, alam agad niya itong ang may-ari ng mukhang nakita niya sa bintana kanina. Napakaganda ng batang babae at marahil ay 8 taong gulang. Maputi ito with wide dark eyes. Nakaponytail ang buhok nito. Anak ito ni Mr. Cedric Monteclaro. May pagtatakang naitanong ni Marie kay Aling Puring dahil kaayon kay Atty. Alonso binata pang panganay ng mga Monteclaro. Nasaan kaya ang ina ng bata? Lihim na naitanong sa sarili ni Marie. Narinig ni Marie ang tinig ni Nana Puring. May tinatawag ito na babae. Nang dumating ang tinawag, napagmasdan ni Marie ang isang 18 years old na dalaga na medyo may pagka-uway ang makeup at may tina pa ang buhok nito para magkulay mais. Naisip niya kaagad na maganda sana ito kung aalisin ang sobrang makeup at ibabalik sa itim ng buhok. Hindi kasi bagay ang kulay mais na buhok sa kutis nitong kay Manggi. Ito ang aking anak na si Senya. Pagpapakilala ni Nana Puring sa dalaga. Masipag ito at mabait kung hindi nangangarap ng gising. Masyadong nahihilig magtitingin ng mga fashion magazines at may ambisyong maging commercial model. Natatawang napailing ang matanda. Maganda naman ito, Nana Puring. Ani Marie at hinagod niya ng tingin ang tall, slender build ni Senya. From her curly hair down to her long, slender legs, may ibubuga naman ito Naging napakatamis ng ngiti ni Senya sa kanya. Kita mo na inay, pagyayabang nito. Hangad kong matupad ang aking mga pangarap. Hindi ko balak na dito na lamang mamalagi sa miserableng islang ito. Lumabas sa hardin ang dalaga. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya dito, Marie. Paghingi ng dispensa ni Nana Puring. Wala iyon. Naiintindihan ko si Senya. Bata pa ito at sa ganyang edad. Madaling maging bored ito sa ganito katahimik na kapaligiran. Sinamahan ni Nana Puring si Marie sa guest room sa ikalawang palapag ng mansyon. Naglakad sila sa isang passage patungo sa kanan. Sa dulo ng hall, itinulak ni Nana Puring ang pinto ng isang napakagandang silid, furnished in pale lavender and cream. Napansin niyang maraming mga silid silang nilampasan na pawang mga bakante. Malaki ang kama at mukhang komportable. Kulay lavender din ang bed cover na may mumunting dilaw na bulaklak na prints ito, pati na ang una throw pillows. It was a warm, inviting room and Marie felt immediately at home. Nang makaalis si Nana Puring papunta naman doon si Senya para tulungan si Marie na makapag-unpack. Kailan pa kayo namamasukan ng nanay mo dito sa Monte Claro Mansion? Naitanong ni Marie sa dalaga. Dito na ako ay pinanganak, tugon ni Senya. At ang nanay ay narito na ng kaedad ko pa lamang siya. Mga bata pa noon ang magkakapatid na Monte Claro. Malaking tulong marahil ang nanay mo kay Mrs. Monte Claro, aniya. Mahusay ang pag-iistima nito kay Monique. Nalito si Senya. Pero walang Mrs. Monte Claro dito. Hindi pa nag-aasawa si Sir Cedric kahit na hinahabol ito ng mga babae. Si Marie naman ang nalito. Pero si Monique, sino ang ina ng bata? Iyon ba?
Oo, anak nito ni Sir Cedric, pero hindi ito kasal sa ina ng bata. Naging pabulong ang sumunod na mga payag ni Senya. Magkasintahan daw ang mga ito at nakatakda ng pakasal dahil masyadong in love sa isa't isa. Mga 7 taong gulang pa lamang ako noon, pero ang sabi ng nanay, naging trahedya daw. Ang lahat nang malaman ng nobya ni Sir Cedric na buntis ito nang walang paalam. Anong nangyari pagkatapos? Nagbalik ang nobya ni Sir Cedric na kasama na ang bata. Galit na galit si Sir at gusto nitong pakasalan ng gandang nobya. Pero hindi sila nakasal. Hindi nga, walang nakaalam dito kung bakit. Pero iba na daw ang kinilos ng babae. Nagkaroon ng bad case ng baby blues, postpartum depression. Iyon na nga. Nang mga 6 na buwan ng sanggol, nag-take ng maraming sleeping pills ang babae, isang gabi, at hindi kailanman nagising ito. Ang ibig mong sabihin sinadya nito ito, nagpatiwakal ito. Nagkabit balikat si Senya. Sinong nakakaalam? Pero naging usap-usapan baka may ginawa daw dito si Sir Cedric na hindi maganda at kahit kailan ay hindi natanggap ito ng nobya. Pero tinututulan ito ng nanay. Sabi nitong ginawa ni Sir ang magagawa nitong tama, ngunit kahit kailan ay hindi nito sasaktan ng ina ni Monique. Tumango si Marie, ngunit ang nakakagulat na kwento left her wondering even more about the mysterious Cedric Monteclaro. Totoong kinilala nitong bata at pinalaki sa tahanan nito bilang anak, pero under the circumstances, yun lamang ang tanging magagawa nito. What was Cedric Monteclaro really like? At ano ang nagawa nito para maging dahilan ng pagpapatiwakal ng ina ni Monique? Medyo may nadamang kaba si Marie. Ang lalaking ito na tila mai-involve sa buhay niya. Nakaramdam siya ng guilt dahil inudyukan niya si Senya para magsalita tungkol sa amo nito. Sabi mo kanina sa ibaba na may balak kang umalis dito sa isla. Saan mo balak pumunta? Sa Maynila muna, marahil pagkatapos ay baka sa States. Alam mo magiging matagumpay akong commercial model, pero wala akong pagkakataong umasenso kapag nanatili ako sa lugar na ito. Pero mukhang hindi gusto ng nanay mo ang mga plano mo. Masyadong nag-aalala ang nanay. Simpleng buhay lamang ang gusto nito. Ang mag-asawa ko and settle down magkapamilya. Mag-asawa na taga rito at magkaroon ng maraming mga anak. May napipisil na ba ito para sa'yo? Gusto nitong magpakasal ako kay Mario. Dito nagtatrabaho ito sa isla. At hindi mo gustong napili ng nanay mo. Okay naman si Mario. Mabait ito at makisig. Pero magto-21 na ito at sa tingin ko ay hindi na ito makakaalis dito sa isla. Hanggang dito na lamang ito. Walang asenso at walang magandang hinaharap. Gusto kong magkaroon ng buhay na nakakahigit sa naging buhay ng nanay ko. Pero mukhang maligaya naman at kontento ang nanay mo. Maaari, pero wala namang ibang alam ito kundi ang buhay dito. Alam kong mahigit na maganda, exciting, na maunlad na buhay sa labas ng islang ito at ito ang gusto kong makamtan. Nang makalis si Senya, nag-shower muna si Marie. Pinunasan niya ng tuwalya ang kanyang bahaba at maitim na buhok habang nakatingin siya sa labas ng bintana at the rows of cottages along the shoreline. Naalala niya ang mala-Adonis na mukha ni Alvin, ang kulot na buhok nito, mahilig sa parties, disco crowds at ingay. Hindi inakala ni Marie na may provincial side na nakaraang buhay ang lalaking pinakasalan niya. It was as if nothing had existed for Alvin maliban sa Starfire advertising and promotions which became his one driving obsession, a passkey into the tinselled world of glamour. Well, nag-enjoy naman talaga si Alvin. Palagi itong pinagkakaguluhan ng maraming nagagandahang mga babae na gustong magkaroon ng unang pagkakataong pumirma sa kontrata para sa isang malaking produkto. Bilang sekretarya ni Alvin, Marie had remained in the background at nagdamasid na lamang siya. She enjoyed seeing him enjoy. Hindi niya alam na dahil sa luho ng pamumuhay ni Alvin at sa dami ng babae nito, naubos na pala ang perang minana ito mula sa papa nito na binaon ito nang maglaya sa isla at magtungo sa Maynila. Nang tagilid na ang pinansyal na kalagayan ng Starfire Promotions, si Marie ang tumulong dito para makahiram sila ng sizable about sa bangko. Si Marie ang nangalap ng malalaking commercial contracts para sa mga models ng kanilang agency. Hindi malaman ng babae kung dahil sa utang na loob o pag-ibig, isang gabi nagpahayag ng pag-ibig sa kanya si Alvin Monteclaro. After a week, he asked her to marry him. Paano na si Lisel? Naitanong niya noon dahil alam niyang ang pinakamagandang image model ng kumpanya nila ay kasalukuyang girlfriend ni Alvin. Break na kami, nakakita ito ng mas matabang isda. Alam mo naman ang ugali ni Sel. Very materialistic ito. Tinanggap niya ng walang alinlangan ang paliwanag ni Alvin. Hindi niya alam na buntis pala ang modelo at tila tinatakasan ni Alvin ang responsibilidad dito, pero mahal ito ng lalaki. On the eve of their honeymoon sa Boracay, nag-text si Lisel asking Alvin to see her. Hindi nang dalawang isip si Alvin.
Nagpaalam sa bagong bride nito and rushed out to meet her. Hindi na alam ni Marie kung anong namagitan sa dalawa dahil hindi na siya binalikan ni Alvin sa cottage. Para siyang tangang naghintay magdamag, maghapon kinabukasan, and 4 days hanggang umabot siya doon ng 1 linggo, and then she went back to Manila, a virgin bride. After a month came the shocking, unbelievable news. Alvin Monteclaro lives has ended, taken from him in a freak accident in location pictorial sa Bicol. Kasama nito si Lizelle ang dating girlfriend nito at buntis ang commercial model. Alvin left her widow in 24, a virgin widow. Marie sighed and switch-watched the sun sat behind the long rows of cottagers, her large expressive eyes reflecting glittering highlights from the fleeting rays of the sun as it descended. At habang pinagmamasdan niya ang final stroke of brilliant color fade from the Isla del Sol skyline, naitanong ni Marie sa sarili kung anong magiging bahagi ng Monteclaro Mansion sa buhay niya. Nang manaog si Marie pagkalipas ng kalahating oras para maghapunan, naghihintay sa kanya si Monique sa hapagkainan. Wala pa rin si Mr. Cedric Monteclaro. Paliwag ni Nana Puring ay marahil ay naantala ito sa business conference na pinuntahan. Malaking pera kasi ang pinag-uusapan nila ng business associate nito. Patuloy ng matanda. May planong dito gaganapin ng isang beauty pageant at ito ang kanilang pinag-uusapan. Mahalaga ang beauty pageant na ito para sa isla. Of course, malaki ang kita at lahat ng kwarto ng Monteclaro Mansion Hotel ay magiging occupied, pati na ang mga cottages. Baka kulangin pa ang mga ito. Mukhang isang ambitious project nga ito at magastos din, ani Nana Puring. Pero sulit, pagkatapos ng income na kikitain sa beauty pageant na ito. Sanay na sa ganitong affair si Mr. Cedric Monteclaro, ano? Oo naman, Marie. Hindi natatakot si Cedric Monteclaro sa pakikipagsapalaran, pero hindi ito mabibigo dahil alam nito ang ginagawa. Nasa dugo nito ang islang ito. Pinunasan ni Aling Puring ang mga kamay at itinuro ang uupuan ni Marie. Tama na nga muna ang ganitong usapan at lumalamig na ang pagkain. Diyan ka uupo sa harap ni Monique. Salamat, Nana Puring. May niluto akong espesyal na putahe para sa unang gabi mo dito sa isla. Nakangiting wika ng matanda. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Nana Puring na maging masaya, ang hapunang iyon ay naging lonely affair. Ilang ulit sinikap ni Marie na maisali sa usapan si Monique pero natiling kimi at walang kibo ang bata. Mabuti na lamang at napakasarap ng pagkain. Inandahang kumain si Marie sa kabila ng kabang nadarama niya mula nang dumating sila ni Atty. Alonso sa Isla del Sol. Later pinapunta sila ni Nana Puring sa beranda ng mansyon at dinalhan niya sila ng hot chocolate at coffee at important cookies. Kahit nasa beranda na siya, ang katahimikan ng lumang mansyon ay tila lumulukob sa katauhan ni Marie, increasing her anxiety. Napapaigtad siya sa bawat sound, each creak and footstep which echoed through the old house. Ano bang nangyayari sa akin? Naitanong niya sa sarili. Hindi naman marahil dahilan sa pagkaantala ni Cedric Monteclaro ang dahilan ng tensyon niya sa loob-loob ni Marie. Bakit kailangan siyang kabahan sa napipintong pagkikita nila ng nakakatandang kapatid ni Alvin? Finally, para magbuwag ang katahimikan, Marie tried to draw Monique into a conversation, pero sa bawat tanong niya, sumasagot ang bata with either yes or no. Kailangang matulungang huwag masyadong maging withdrawn at shy ang bata sa loob-loob ni Marie, pero nalaman niyang hindi mahilig makipaglaro sa mga batang nasa isla si Monique, kahit na ang mga kaklase nito sa eskwelahan. Naawa si Marie sa bata. Kailangan niya may makausap palagi si Monique para maalis ang masyadong kakimian nito. Sana ay tanggapin siya ni Monique bilang isang matalik na kaibigan. Kailangang may paraan para mabigyan ng self-confidence ito. Kumusta ang dinner mo, Angel? Tanongin ng isang husky voice, starting Marie out of her thoughts. Looking up, nakita niya ang isang matangkad, powerfully built man standing just inside the door. Nakasuot nito ng pangtrabahong kasuotan. Lumang jeans puss at short-sleeved checkered shirt, often low on the chest, para ilantad ang matipunong dibdib with a curly black hair. Okay lang naman, Papa. Tinulungan ko si Nana Puring sa paghahanda ng mesa. Mabuti yan, Angel, Cedric said, at lumapit ito para halikan si Monique sa noo. Pero ngayon ay kailangang pumunta ka na sa iyong kwarto. It's past your bedtime. Marie watched the little girl disappear up the stairs. She felt Cedric's Monteclaro's eyes on her and was amazed to find her pulse racing under his close scrutiny. Nagustuhan mo ba ang iyong kwarto? Tanong ito. Napakaganda. Salamat. Marie tried to match his formality. Hindi ka dapat na magpasalamat. Iyon ay bahagi ng working condition mo sa pagiging administrator ng Monteclaro Mansion Hotel. Bukas ipakikita ko sa iyo ito. May nakatalagang kwarto doon ang magiging administrator,
kaya makakapamili ka kung doon o dito mo gustong mamalagi. Kung aasikasuhin ko ang mansion hotel, higit sigurong advisable kung doon ako maglagi. Para naroon ako para tingnan ang kailangan ng mga guest kahit anong oras at para maestima kong mabuti ang mansion. Bukas na natin pag-usapan ito. His voice was icy cold. His eyes continued to bore into hers, their intensity seeming to strip even her soul bare of his inspection. Nailing na lang si Marie, na-conscious siya. Inabot niya ang isang tasa mula sa mesa. Coffee, she offered at nagulat siya nang medyo gumatol ang tinig niya. No, thank you, Cedric answered. Tinungo nito ang well-stroked minibar sa dulo ng veranda. I prepare something stronger. Marie watched as he poured himself a whiskey at sa kauna-unahang pagkakataon, napansin niya ang striking resemblance nito kay Alvin. Marahil ay hindi niya agad napansin ito dahil sa pagkakaiba ng personalities ng dalawa. Isang compulsive extrovert si Alvin and loved to ask in public attention. Pero si Cedric ay tila nakakatiyak sa sariling kahalagahan nito at hindi nito kailangan ng anumang ego boosting at magkaiba ang kanilang coloring. Ang kaputihan at pagkakulot ng buhok ni Alvin ay iba sa dark rug looks ni Cedric. Ano ang pagpapaalala sa kanya kay Alvin sa katauhan ni Cedric? It was the determined set of the mouth and she slightly hooked. Naturally knows that what brothers shared at the familiar intention sa kanilang matatag na mga baba. Pero ang mga mata, walang pagkakahawig ang mga mata ng dalawa. Ang dark brown eyes ni Alvin at chinito na parang palaging nakangiti, samantalang ang mga mata ni Cedric ay deep set, maitim, at mysterious, giving the illusion of impregnable depths. Maitim kong tumitig ang mga ito at nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. How much did Attorney Alonso tell you of Monte Claro Mansion in Isla del Sol? Sa wakas ay naitanong ni Cedric at isinandal nito ang malapad na likod sa minibar. Hindi gaano, tungkol lamang sa lugar. Maganda daw ito at sa Monte Claro Mansion Hotel na aking pamamahalaan tungkol sa sweldo at fringe benefits in accordance with our labor laws. Sinasabi ko na nga ba tila bilangguan ng lugar na itutulad sa may restless na mga paa. Naalala ko tuloy ang isang taong ganito ang attitude sa islang ito. Nanlamid ang mga palad ni Marie. Alam niya ang tinutukoy ni Cedric kay si Alvin. Halatang galit pa rin ang kausap niya sa namatay na kapatid nito. Kailangang maiba niya ang usapan. Kinagapi kala sa pagtatrabaho, una ni Marie. Oo, kulang na kulang ang oras ko dito. Mabuti nga at narito ka na. Maalis ng aking mga balikat ang pag-aasikaso sa Mansion Hotel. Ako ba ang unang magiging administrator nito? Hindi, may isang namasukan dito sa pwestong iyan. She stayed for 7 months pero I had to terminate her service. Why? She was a flirt. She flirted with almost every male occupant ng mansion. Hindi ko gusto ang ganun. Alam ni Marie ang sinasabi ito ni Cedric bilang babala. Hindi na siya nag-comment pa. Kung gusto mo nang magpahinga ng maaga ay maiintindihan ko. Alam mo kung pagod ka sa mahabang biyahe. Ako man ay pagod din. So maybe we can call it a day. Tumayo si Marie. Good night, Mr. Monteclaro. Bukas I will show you the Monte Claro Mansion Hotel and I will a tour of the island. Tiyakin mo lamang na you will have something more suitable to wear than what you are wearing tonight. Napatingin si Marie sa elegant cut blue silk dress na pinili niyang isuot for dinner. Si Senya kasi ang namili nito at pinagbigyan ni Marie ang dalaga. Gusto niyang maging kaibigan ito. Hanggang bukas kung gayon, Mr. Monteclaro. Aasahan kita sa breakfast table bukas ng alas 6 ng umaga. Kaya mo ba ito? Of course, and don't worry, I'll be dressed appropriately. She smiled at her. Marie swore she could only see his mocking jet black eyes. Titingnan natin bukas kung gaano kakahusay na administrator tulad ng sinabi sa akin ng aming abogado. Gising na si Marie bago pa man magbukang liwayway kinabukasan. She slipped into a pair of dark brown denim pants and a beige cotton shirt, then carefully drew her black hair into a ponytail at the crown of her head. Isinuot niya ang kanyang tennis shorts at tinungo niya ang kusina para makainom ng mainit na kape. Nadisgasta siya nang malaman niya kay Nana Puring na nakapagkape na si Cedric may 1 oras na ang nakakaraan. Hindi pala niya naunahan ng milyonaryo. Hindi na niya na natulog ang lalaki. Inis na sabi ni Marie sa sarili. Babalik daw ito at susunduin ka ng bandang alas 6, ani Nana Puring, at naghain ito ng scrambled egg and sausage sa harapan niya. Naglagay din ito ng mainit na pandesal sa tray at mantikilya. Dismayadong napatingin si Marie sa napakaraming pagkain sa kanyang plato. Nana Puring, hindi ko kayang ubusin ang lahat na ito. Aniya na parang nagre-reklamo. Kailangan kainin mong lahat iyan. Marami kayong pupuntahan ni Sir Cedric at malalaman mong napakadaling magutom dito sa isla. Hindi ka tatagal kapag kape lamang nasa loob ng tiyan mo.
Sinunod ni Marie ang matanda at natuklan na sa niyang napakasarap palang kumain without thinking of calories and cholesterol. Ang sarap mo talagang magluto, Nana Puring. Kapag naubos mo yan, dadalhin kita ng prutas. Nagkakape siya nang dumating si Cedric, so you made it up on time. Anito at tinanggap ang isang tasang kape mula kay Nana Puring. His gaze took in her outfit, lingering on her slim waist and the gentle swell of her young, restraining beneath her shirt. Pero kung inaasahan niyang hahangaan ni Cedric ang kasuotan niya, nabigo si Marie. Nilagok ni Cedric ang natira sa kape nito at tumayo. Tanghali na, tayo na. Marie followed him outside into the cold morning sunshine. Ibang-iba ang Isla del Sol in the warm light of early morning. The dawn creeps up from the mountain behind the cottages, strung in a lane down the length of which narinig ni Marie ang sounds of awakening island bird song, crickets and persistent chirping of insect birds, the lapping of waves on the shore, and the cheery good mornings of the sunsweepers. Unahin nating maglibot sa isla habang hindi pa mainit ang araw at saka na tayo pumunta sa Mansion Hotel pagkatapos. Sumunod kay Cedric si Marie at sumakay sila sa pick-up truck na nakaparada sa tabi ng lumang mansion. Doon tayo magsisimula sa pastulan, ani Cedric. Pastolan? Hindi ba nabanggit ni Atty. na nag-aalaga ako ng mga kabayo dito sa isla? Ang iba ay para magamit ng mga bakasyonista dito na mahilig sa horseback riding, and I am trying to breed horses for racing. Napaka-varied pala ng interest mo, ngumiti si Marie. Nang makalampas sila sa pastulan ng mga kabayo, they bump along dirt roads outlining long row of vines hanggang sa makarating sila sa isang hill kung saan pumarada si Cedric. From this vintage point of gentle landscape, spread out the miles around them, affording to the panoramic view of the property. Pinigil ni Maria ang kanyang paghanga. Ano ang mga vines niya, Mr. Monteclaro? Hindi niya napagilang itanong. Grape vines. Ubas? May tanim kayong ubas dito sa isla? Namilog ang mga mata ni Marie. Ang ba sa kalimid dito ang ubas? This is experimental, and this is my baby. Naisipan kong magtanim last year at naging healthy naman ang mga vines dahil fertile ang lupa dito. At malamig naman ang climate, hindi gaanong mainit kahit na summer. Napakaganda, pabulong na nasambit niya. Wala pa siyang dalang araw dito, and already she was in love with the island. Oo, pero nangangailangan ng lot of backbreaking work ang pag-estima sa grapevines. It is a risky and temperamental work. Kapag wala sa panahon ng pagdating ng ulan, mauubos ang buong vineyard. Ipinaliwanag ni Cedric ang mga ginagawa nila sa pag-aasikasa sa vineyard at napamaang si Marie. Ang laking trabaho nga pala, Aniya. Marami naman kayong prutas na naaani. Ina para sa aming consumption at marami pa rin kaming naibebenta sa mga nagpupunta dito sa isla. Ano naman iyon? Tanong niya nang makita ang isang malaking bodega. Yan ang winery where we are going to reach the vintage kapag nag-materialize na. Ang plano namin gumawa ng wine mula sa harvest of grains. Wine? Oo, halika. I will show you inside the winery. Cedric ushered Marie into a huge room filled with barrels, some large, some small, na halos haabot hanggang kay sa may ang winery. We aged the varietals here sa loob ng 2 hanggang 2.5 taon. Pagkatapos kaming mag-ani sa taong ito, bubuksan namin ang unang bottles before para masample. Malalaman namin kung nagtagumpay kami o hindi. Naisip mong lahat ito, believe ako sa'yo. Naging maingat siya sa pagsasalita dahil alam na niya ngayon kung gaano kahalaga ang isla kay Cedric Monteclaro. Nagiging mahalaga na rin ito sa kanya. Marami pa akong dapat ipakita sa iyo na may kaugnayan sa aking grape project, pero hindi naman ito ang ipinunta mo dito. Pumunta na tayo sa mansion kung saan ka magtatrabaho. Moderno ang mansion ng Monteclaro Hotel with all the amenities of an ideal dwelling place. Air-conditioned sa mga silid. Sa basement, may laundry service. Sa ground floor ang opisina na magiging administrator, ani Cedric, para madali kang puntahan ng mga kliyente. Nasaan naman yung binanggit mong dapat natirahan ng administrator? Nasa second floor, halika at nang makita mo. The room was furnished, complete with a TV, refrigerator, and a karaoke component. May munting kusina ito at dining place. May washing machine sa kusina at electric strobe at kompleto ang lahat sa mga kagamitan. Parang isang buong bahay ang malaking kwarto. I like it, natutuwang wika ni Marie. Higit kung gustong dito mo malagi. Pwede bang lumipat na ako dito ngayon? He looked at her long and hard. Hindi malaman ni Marie kung imahinasyon lamang niya, pero parang napansiyang dinamdam ni Cedric ang sinabi niya. Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong lumipat yan. Matabang na wika ng milyonaryo at iniwan siya nitong nakatayo sa loob ng silid. Hindi humabol si Marie sa lumayong lalaki.
Siya lamang mag-isang babalik sa lumang mansyon para kunin ang mga gamit niya. Lilipat siya sa Mansion Hotel sa araw na yun. Pero nang nasa hardin ng lumang mansyon ng milyonaryo, nang dumating doon si Marie, tungkol sa paglipat mo sa Mansion Hotel, anito, pwede bang pagkatapos na ng isang linggo, marami pa akong dapat na sabihin sa iyo tungkol sa trabaho mo at napakahirap sa akin na pumunta sa lilipatan. Nung kwarto tuwing may sasabihin ako, okay? Tumango siya. Sige, pero sana ay makalipat ako after 1 week. I promise. Sige, magpahinga ka na muna at matlapit na tayong mananghalian. He smiled at her at lumantad ang mapuputi at pantay na mga ngipin ng lalaki. Siya nga pala, Marie. Pwede bang Cedric na lang itawag mo sa akin? Masyado namang formal kung Mr. Monteclaro ka ng Mr. Monteclaro tuwing mag-uusap tayo. Nagkibit siya ng balikat kung iyan ang gusto mo, Cedric. Anita and tried to smile. O kumusta naman ang lakad ninyo? Tanong ni Nana Puring nang magkakita nila si Marie sa kusina. Okay naman ho, kaya lang ayaw pa akong palipatin ni Cedric sa kwarto ko sa Mansion Hotel. Dito daw muna ako ng 1 linggo pa. O edi mabuti para makasama ka muna namin dito. Bakit ayaw mo ba dito? Hindi naman sa ganun, naiilang lang ako dito. Napakalaki at napakatahimik. Oo nga, pero kapag umuwi dito ang ibang mga kapatid ni Sir, masaya din naman. Kailan sila uuwi dito? Hindi ko masabi. Basta na lamang sumusuplot ang mga ito kung maisipan nila. Sayang at hindi na sila kompleto. Wala na ang pinakamasaya sa lahat. Sino? Ang bunsong Monteclaro, si Alvin, patay na ito, nasawi sa isang aksidente. May asawa na ito, nakakasal pa lamang na ito ay bawian ng buhay. Matagal bago nakapagsalita si Marie. Nakapunta na ba dito ang misis nito? Hindi pa. Minsan pinasulatan ito ni Sir Cedric sa abogado nila at niyayang pumunta dito para makita nito ang party nito sa mamanahin bilang representative ni Alvin. Pero tinanggihan nito ang panyaya. Tila hindi interesadong habulin ang mana ng asawa. Hindi makatulog si Marie ng gabing iyon. Naging laman ng isip niya ang buong magdamaghalos ang anyo ng kapatid ni Alvin. Inis na inis siya dito ngunit kung bakit hindi maalis sa isipan niya ang mukha ng lalaki. His expressive dark eyes and sensual lips, his wavy black hair reaching down to his collar. Pero parang malamig sa kanyang lalaki. Parang minamaliit siya nito. Marahil ay imahinasyon lamang niya ito dahil guilty siya sa paglihim ng katotohanan na siya ang byuda ni Alvin Monteclaro. Pero hindi ba higit siyang magiging antipatika kay Cedric kapag nalaman itong naroon siya para pakialaman ng mana? Nang yumaong asawa na dapat ay sa kanya mapupunta, ang interes na lamang niya ay ang makapagtrabaho at sa kanyang malaking kikitain, may mga utang siyang babayaran. Pero pag hindi siya nakatagal sasabihin na lamang niya kay Cedric ang totoo at hihingi siya ng 300,000 piso dito bilang party niya sa mana, pababayaran lang niya ang iba dito. Kukunin lamang niya ang halagang ibabayad niya sa pinagkakautangan ni Alvin. At kapag may narinig siyang hindi maganda kay Cedric, mapipilitan siyang sabihin ang tungkol sa utang ni Alvin. Huwag naman sanang humantong sa ganito sa loob-loob ng babae. Maaga siyang pumunta sa Monteclaro Mansion Hotel at sinimulan ng kanyang trabaho. Personal niyang inayos ang bawat kwarto. Kasama niya si Lando, ang binatilyong messenger na inassign talaga sa kanya ni Cedric para tulungan siya sa trabaho niya bilang administrator. Si Lando ay mga 20 years old at anak ito ni Mang Fermin na kanang kamay ni Cedric sa isla. Mabait ang binata at madali silang nagkasundo ni Marie. Marami namang mga bulaklak sa isla, hindi ba Lando? Oo, may garden naman sa isang panig ng isla kung saan may mga nakatanim na iba't ibang flowering plants. Bakit? Mula ngayon, ayokong makakita ng plastiko o anumang artificial flowers sa mga guest room or anywhere else sa building na to. Panay fresh flowers ang gagamitin natin. Isa ito sa mga duties mo tuwing makalawa, Lando, at maglagay ng fresh flowers sa bawat guest room at sa anumang lugar dito nangangailangan ng mga bulaklak. Nagpalagay din siya ng ilang mga mesa sa isang lihim ng palm trees para sa mga bakasyonistang gustong kumain under the moon and the stars sa gabi. At kapag may bisitang bagong dating, either sa silid ng mansion hotel o sa cottage, pinapadalhan niya ito ng fresh fruits and flowers and a welcome drink of rum laced buko juice. Kapag dumaong ang mga lunch na nagdadala ng mga bisita, pinasasalubungan ni Maria ang mga ito ng ilang mga awit na may dalang mga gitara, welcoming the guests with songs and lights of flowers, the tiny lavender blooms of ivory flowers. Madaling kumalat ang warm welcome na ito at personal na pag-aasikaso sa mga bisita sa isla. Ilang linggo lamang mula nang dumating doon si Marie, na doble ang dating ng mga turista at mga bakasyonista sa Isla del Sol. Halos mapuno lahat ng mga cottages doon at ang mga kwarto sa Monteclaro Mansion Hotel.
Hindi nakaligtas sa pansin ni Cedric Monteclaro ang tungkol sa kahusayan at kasipagan ng bago nitong administrator. Binabati kita, Marie. Formal pero may bahagyang ngiting wika niya sa babae. Isang umagang mag-aalmusal sila sa restaurant ng Mansion Hotel. Balitang-balita sa karating ng mga beach resort ang mga pagbabagong ginawa mo. Hanggang sa El Nido ay pinag-uusapan ito. Kaya out of curiosity, maraming lumilipat dito sa resort natin just to avail of your warm welcome ceremonies. Natawa siya. Wala iyon, kaunting lambing at karinyo lamang. Alam mo, Cedric, lahat ng tao crave for a little special attention. At kapag naibigay mo ito, babalik at babalikan mo ito. Tama ka dyan. Hindi nagkamali si Atty. Alonso sa pag-recommend sa iyo. Thanks. Mayroon ka bang kahilingan na sa reward for your good work? Sabihin mo lamang at ipagkakaloob ko. Mayroon. Gusto ko nang lumipat sa kwarto ko sa Mansion Hotel. Mag-iisang buwan ako sa guest room at nahihirapan akong paro't parito mula sa trabaho pa uwi dito. Ikaw ang bahala. Ipapalipat ko kailan daw mga gamit mo doon. Sa top floor ng Mansion Hotel, kalahati doon ay may nakasarang pinto. Sino ba ang occupant doon? Iyon ang penthouse ko, sagot ni Cedric. Doon ako namamalagi kapag gusto kong takasan ng maraming responsibilities dito sa isla. Pero sa ngayon bihira akong pumunta doon. Baka sakaling sa darating na mga araw ay madalas na naman dahil sa Mansion Hotel ka na nakatira. Makahulugan siyang tinitigan ni Cedric. She flushed as she stared. At mula nga nang lumipat siya sa kanyang kwarto sa Mansion Hotel, kapag mag-uusap sila ni Cedric, ipinatatawag siya ng milyonary o tinatawagan siya para puntahan ito sa penthouse nito. Doon sila nag-uusap. Doon kumukuha ng instructions si Marie at malimit silang magmerienda doon ni Cedric. Sa pakiramdam ng dalaga, nahuhulog ang kalooban niya sa kapatid ni Alvin, pero hindi siya makakapahayag na mangyari ito. Akala ni Cedric ay hindi na siya magkakaroon ng emotional na damdamin para sa isang babae. Tapos na siya dito. He had taken his fill of all types of women at sa palagay niya, sawa na siya. Pero bakit hindi siya mapalagay kapag hindi niya nakikita si Marie? Bakit siya nangingit-ngit kapag may kausap na lalaki ang bagong administrator ng Monteclaro Mansion kahit na alam niyang kliyente ito? He reached out of his intercom sa kanyang penthouse and rang the office of the administrator in Monteclaro Mansion. Administrator's office, her voice was like a melody along the lines, "Can I help you?" "Marie, o Cedric, may kailangan ka ba?" "Wala naman, opisyal na bagay. Naisip ko lamang na baka pwedeng saluhan mo akong kumain dito sa pizza na nabili ko from Shakey's, galing pa sa El Nido. I-deliver kanina ng lunch ang dumaong. Care to join me?" "Baka may maghanap sa akin guest dito. Wala si Lando. Inutusan kong mamili ng mga prutas sa kabilang isla. Kalimutan mo muna mga guest, okay? Ako naman ang asikasuhin mo." Her laughter reached him like the tinkling of the silver birds. "Okay, are you coming over?" "No, please ikaw na lang ang umakyat dito sa penthouse dahil nagpapainit ako ng kape." "Okay, give me 5 minutes. Nice to see you." Nakangiti si Cedric nang buksan nito ang pinto ng penthouse after she rang the doorbell. Kumain sila ng pizza at uminom ng mainit na kape. Nagkwentuhan at nagtawanan hanggang sa wala na silang mapag-usapan. That is when she started gazing at her with intense longing in his dark, expressive eyes. Kinabahan si Marie. Tumayo siya at ang handang umalis. "Thanks for the pizza, Cedric. I have to go. Baka may maghanap sa akin at wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang maghanap sa iyo." He growled and reached out of her, fitting his action to his word. He drew her against him, sheltering her with his arms. His lips brushed her with exquisite tenderness, their teasing softness as slow, maddening torture. "Cedric, ano itong ginagawa mo?" She whispered nang makawala ang mga labi niya. "Ipinapadama ko sa iyo ang aking pangangailangan." His lips playfully traced kisses over her eyes, then moved slowly down to the tip of her slightly unturned nose. His mouth moved across her cheek, his tongue tracing small circles on fire in her ear, her neck, and her hair. His breath was warm and sensuous. Then again his mouth was on hers, nearly insane with longing. Marie's lips parted and claimed his with an intensity that consumed them both. His tongue explored her mouth eagerly, probing, searching, causing dizzying waves of desire to course through her body. "Marie, oh Marie, I want your baby." Natagpuan ng mga deliri ni Cedric ang backsipper ng kanyang mestida and slowly eased down to below the waist, hanggang sa saplot na lamang niya at ang flimsy material ng kanyang lacy bra. His mouth came to rest on the full swell of her breast. He pushed aside her bra, exposing her pink nipples already hardening with desire. He captured first one nipple, then the other, tormenting with them his teeth, torturing them slowly, imagining circle with his tongue, until they peaked with desire. "Huwag, Cedric, please," she groaned, trying to fight the shivering sensation that were blotting out her sanity. Pero hindi mapigil ni Marie ang sarili niyang impassioned response.
Napakatagal ko nang nagtiis at naghintay. Anas ni Cedric, kailangan kita, Marie. His hands moved in new urgency John the sound curves of her body, and the remainder of her clothes soon crept in the height of the carpet. His hands continued his fairy voyage of exploration until she lay naked beside him. Inalis ni Cedric ang bedsheet at hinapit nito sa katawan si Marie. As her straining breast brushed her chest, natuklasan niya na hubad na rin pala si Cedric. They were both naked beneath the covers. The discovery fanned the already raging flame of their desire for each other. His fingers continued their probe of her body, awakening the most sensitive areas until her whole being cried out to be fulfilled. Umarko ang katawan niya against him and her hands reached out to curse his naked sides to stroke them, mold them into hers. Marie, Marie, I want you now. His lip once again found her. Her fevered body twisted in delicious ecstasy, felt the hard contact of his body. Nawala na ng control si Marie. Kumilos na rin ang kanyang mga kamay, moving across his body and going where she would not, massaging, caressing, and kissing his arousal. She felt herself sinking into a great abyss from which she had no desire to escape. She trusted into her, and they were joined in a searing, consuming fire of longing. They melded together, her soft-yielding flesh beneath his strong, hard form. They groaned together, sighed together, and they did reach the ecstasy explosion of fulfillment. Her body was still tingled with the memory of their lovemaking nang maalimpungatan si Marie. Her body lay naked beside it. Namigla siya nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Cedric. Malamlam ang mga tanito at halatang labis ng siyan. Why didn't you tell me, Marie? About what? You are still a virgin. I could have been more gentle if I had known. Nahihiya naman kasi ako. Pero labis mo akong pinaligaya. Isang napakalaking bagay na malaman ng isang lalaki na ito ang nauna sa katawan ng isang babaeng itinatangi. Alam mo ba iyon? Nagkibit balikat si Marie. Ilang oras na ba akong nakatulog? Tanong niya. Wala pa namang isang oras kaya hindi mo na kita bibigyan ng memorandum sa paglalakwatsa mo mula sa iyong trabaho. Pero ni Cedric, kapag ginawa mo yun, kakasuhan kita ng sexual harassment. Remember, I am your employee. You are my employer. You should seduce me into your penthouse. Nagkatawanan siya. Kaya bago pa mangyari ito, kailangan na tayo magbihis at magbalik sa ating mga trabaho. Pero bago makabangon si Marie, nadaganan na siyang muli ni Cedric. Kangina, what's your first name? Alam kong nasaktan kita. Nagdugo ka. Ayokong maiwan sa iyong memory ang pin ng lovemaking. Gusto ko, you will remember only the ecstasy. Anong gagawin mo? I want you again. Let me possess you again, Marie, at nang mapadama ko sa iyo ang full wonder of glory ng physical love. Her body quivered in response to the hand that ran gently down the soft curves of her body, coming to rest of her naked thigh. Pulling her closest to him, he moved his head to the deep body between her breasts and to the rose nipples already a response stage. Sa pagkakaya ko ng ito, alam making nila ay higit na naging banal. Pleasure litong sa license. They explored each other's body, delighting in their savage sexuality. His lips claimed hers and took possession with a kiss that was tender and yet romantic. Nagpaubaya si Marie with complete abandon. Their bodies entwined. She felt the rag beat of his heart as it pressed against her breast, and the wake of their longing. Nagsanib ang kanilang mga katawan, isip at kaluluwa. Two wings merged into one, fused together as a whole, once again complete. Together they reached a pinnacle of ecstasy, exploding with fulfillment. They shuddered together, then subsided, spent, satiated in each other's arms. Thank you, Marie, he whispered into her. For what? For a perfectly wonderful day. You made me happy, Perry. The feeling is mutual. Bending his head, he kissed her tenderly on the mouth, then he released her with a gentle push. Tulad ng sinabi mo kanina, kailangan na tayong magbalik sa trabaho. Baka pagchismisan tayo dito sa buong isla. Pabirong wika ni Cedric. Sa buong maghapon ngayon parang nakalutang sa alapaap si Marie. Tama pa rin niya sa buong katawan ang lahat ng dinapuan ng mga labi at mga kamay ni Cedric. Her lips were still swollen with his kisses. It was very wonderful feeling. Alam niyang maraming mga consequences ito afterwards. Pero ayaw na muna niyang isipin ng mga ito ngayon while she still basks in the afterglow of a sensual lovemaking. Tingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. May kaibang glow sa kanyang mga pismi. Kaibang ningning sa kanyang mga mata. Obvious ang katotohanan. Maligaya siya at hindi siya nasisisi na naipagkaloob niya ang kanyang virginity kay Cedric Monteclaro. Umiibig na kaya siya dito. Hindi. Tutol ng isip niya kahit na panay ang tangunang puso't damdamin niya. Hindi niya mapapayagang mangyari ito. Ang umibig sa isa pang Monteclaro. Malungkot si Nana Puring nang dumating siya sa lumang mansyon para kumain. Anong nangyari sa inyo, Nana Puring? Tanong ni Marie.
Hindi ko na nagisnin si Senya sa kwarto niya. Nag-iwan ng sulat na lumuwas na daw ito sa Maynila para isa katuparan ng pangarap nito. Natatakot ako, Marie. Natitiyak kung okay naman si Senya. After all, sino ba ang ina nito kung di kayo na napakatatag din naman. Secretly, Marie wish na sana ay tama nga ang sinabi niya. Ngumiti si Nana Puring pero hindi umabot ito sa mga mata ng matanda. Most of the light had gone out of her warm dark eyes. Nagmamadaling nagmerienda si Cedric at matapos nitong hadkan sa pising si Marie, nagmamadali na rin lumabas ito. That night nang mag-isa na siya sa kanyang kwarto ay saka tila na nung balik sa katinoan si Marie. Hindi na siya buo. May nawala na sa kanya. Something so valuable para sa isang babae. Ano na kaya ang iniisip sa kanya ngayon ni Cedric na marupok siya? Mga ilang buwan na nga pala siya sa isla. Mag-aapat na buwan na lamang. Malaki-laki na rin ang kanyang naiipon dahil malaki ang mga tip na nakatanggap niya mula sa kanilang mga satisfied customer. Bihirang-bihira yung maabutan siya ng 100 piso. Minsan may dumalaw sa mansyon na isang napakagandang babae. Sophisticated ito at halatang mayan. Agad itong sinalubong ni Cedric at obisan yun ng lalaki na masayang-masaya ito at excited. Sino yun, Nana Puring? Hindi napigilang tanong ni Marie dahil nasa kusina siya sayon. Si Glenda Moran, anang housekeeper. Matalik na kaibigan ni Cedric, kasosyo nito ang ama ng babae sa ilang mga negosyo nila. Napakaganda niya hindi kumibo ang matanda. Pagkatapos ay mga ito ng malalim. Malaki ang nagagawa ng makeup at magarang kasuotan sa isang babae. Pero kapag tinanggal mo ang mga ito sa pagkatao ni Glenda, mas maganda ka dito, Marie. Hamak na maganda. Hindi ho, Nana Puring. Alam mo, iyang dalawang iyan, sina Glenda at Cedric, dapat ay matagal nang nakasalang mga iyan. Malaki ang pag-ibig ni Glenda kay Sir Cedric. May kirot na nadama si Marie sa kanyang puso na ayaw niyang pansinin. Anong hinihintay ng mga ito? Si Sir Cedric, talaga wala nang balak na rumagay sa tahimik. Isa pa hindi close si Monique kay Glenda. Baka ito ang isa sa mga dahilan dahil mahal ni Sir Cedric ang bata. Ganun ba? Kung sana'y tulad ng pagiging close sa iyo ni Monique ang attitude ng bata dito, mailap ito kay Glenda. Napansin nga ni Marie na malapit sa kanya si Monique. Nakikipagkwentuhan na sa kanya ito ngayon at madalas silang mamasyal sa dalampasigan. Off ni Marie ng araw na yun at niyaya siya ni Monique sa kwarto nito para magpatuloy dito ng ilang mga lessons nila sa drawing. Nag-aaral lang painting and drawing ang bata dahil mahilig sa art ito. Private tutor ang nagtuturo kay Monique ngayon dahil bakasyon. Heto nga palang album ko, Tita Marie, anang bata. Tingnan mo kung gusto mo. Tinignan ni Marie ang mga larawan doon. Karamihan ay mga larawan ni Monique mula pa sa pagka-baby nito. Palagi nitong kasama si Cedric. Sinikap hanapin ni Marie ang larawan ng ina ni Monique na narong mga larawan sa album. Hanggang sa hindi na siya makatis. Wala bang larawan dito ang mama mo, Monique? Malungkot na umiling ang bata. Wala nga Hindi ko na nakita ang mama ko. Nagsisituloy si Marie kung bakit pa siya nagtanong. And then nalamig ang palad nilang mapataon ng mga paningin niya sa isang kupas ng larawan. Naniniwala na ito pero maliwanag pa rin nakikita ang nakangiting mukha ni Alvin Monteclaro. Kasama ito sa tabi ang isang batang-bata at napakagandang dalagita. She was also smiling. Obvious ang pagkakahawig ng babae sa larawan ni Monique. Dahan-dahan niyang tinanggal ang larawan sa album at ipinamulsa. Aalamin niya kung ano ang kaugnayan ni Alvin sa babaeng nasa larawan. Pero kanino niya ito tatanong? Palabas na siya sa lumang mansyon nang mamataan niya si Mario na nobyo ni Senya. Inaasikaso nito ang isang kabayong nakatali sa lilim ng isang puno. Hi Mario, bati ni Marie. Anong ginagawa mo? Dadalhin ko po itong kabayo sa kwadra, Aling Marie. Mukhang malungkot siya. Dahil ba sa pag-alis ni Senya? Tumango ang lalaki. Hindi pa niya ako mahal, Aling Marie. Iniwan ko na si Senya at ipinagpalit sa ambisyon niya. Hindi Mario, alam kong mahal ka ni Senya. Pero intindihin niyo mong bata pa ito and full of ambition. Pagibigyan mo ito. At natitiyak kong babalik ito sa iyo kung talagang kayo nga ang laan para sa isa't isa. Ngumiti si Mario. Salamat, Aling Marie. Pinalakas ninyo ang aking loob. Wala iyon. Kasi may gagawin ka ba ngayon? Wala naman ho. Bakit? Gusto ko sanang samahan mo akong maglakad-lakad sa gilid ng kagubatan sa likod ng mansyon. Curious akong makita kung ano ang naroon. Mga punong kahoy ho, wildflowers at mga palaka. Huwag mo na akong pupuin, Mario. Hindi naman magkalayo ang mga edad natin. Malamig na ang sinag ng araw noon. It was late afternoon. Mag-aalas 4 nang maglakad na sila. Nakakita ng malaking tipak ng bato si Mario sa ilalim ng isang puno. Maupo muna tayo, Mario. May gusto akong ipatanong sa iyo na mahalagang bagay kaya kita niyaya dito. Naupo silang magkarap. Ano yon, Ate Marie? Dito ka na kamo ipinanganak sa Isla del Sol at matagal ka na sa Monteclaro Mansion, hindi ba? Tumango si Mario. Kilala mo ba si Alvin Monteclaro?
Oo, siya ang bunso ng mga Monteclaro at naglayas ito. Matagal na. Pero namatay na ito. Na-aksidente. Pero bago mamatay, nakapag-asawa daw. Sumikdo ang puso ni Marie. Inilabas niya ang lumang larawan mula sa kanyang bulsa. Ito ba si Alvin Monteclaro? At ito ba ang napangasawa nito? Kinuha ni Mario ang larawan at pinagmasdan. Umiling ito. Ito nga si Alvin Monteclaro. Pero hindi ito ang babaeng napangasawa nito. Sino iyang magandang babaeng iyon sa larawan? Si Anita, ang dating nobya ni Sir Cedric. Pero Ate Marie, huwag mong babanggitin ko kay Sir Cedric na kung magagalit siya. Baka nobya ni Alvin ang ibig mong sabihin. Sila itong magkasama sa larawan at magkahawa kamay pa. Nagkamot ng ulo si Mario. Mahabang istorya pero ayoko sanang magsalita. Baka malaman ni Sir Cedric. Please Mario, huwag kang mag-alala. Kung ano man ang pag-uusapan natin, mananatiling lihim ito. Ang babaeng nasa larawan, si Anita, ang tanging babaeng minahal ni Sir Cedric. Magpapakasal na sana sila. Nagpaplano na. Pero pinakialaman ni Alvin ang babae. Paanong pinakialaman? Nililigawan ito. At alam mo, malakas ang charisma ni Alvin at lalong magkalapit ang edad nila ni Anita. Napaibig nito ang nobya ni Sir Cedric at nadisgrasya yata nito. Nabuntis ang babae. Napalunok si Marie. Pagkatapos, nalaman ni Sir Cedric at nagsuntukan sila ni Alvin na kumuntik nang mapatay ni Sir ang bunsong kapatid dahil ayaw nitong panagutan si Anita. Pero tinakot ito ni Sir Cedric at pinangakong pakakasal nito ang dati nitong nobya. Bakit hindi natuloy ang kasal? Tumakas si Alvin. Nagtungo ng Maynila at hindi na nagbalik. Kahit na nang mamatay ang papa nila, si Don Janus, hindi ito dumalo sa libong. Pareho sila ni Marisol na naglayas din dahil sumama ang loob sa papa nito. Anong nangyari kay Anita? Gusto itong pakasalan ni Sir Cedric pero ayaw nito. Pero isinilang nito ang sanggol at pagkatapos, ilang buwan pa ang nakalipas, natagpo ang patay ito. Overdose daw sa sleeping pills. At ang bata ay si Monique Monteclaro, ina kong anak ni Sir Cedric. Ang ibig mong sabihin, hindi si Cedric ang talagang ama ni Monique. Hindi, si Alvin Monteclaro. Pero kami lamang tatlo ni Nana, Puring at Senya ang nakakaalam sa lihim na ito. Ika-4 ka. May tiwala ako sa iyo, Ate Marie. Sana ay huwag mo akong ipapahamak. Huwag kang mag-alala. Isinumpa ko na lihim lamang natin ito. Nang bumalik sila sa mansyon, araw na si Cedric at medyo madumilim ang anyo nang makita silang magkasama ni Wario. Saan ba kayo galing at pinahanap ko pa kayo sa ating mga trabahante, hindi kayo makita? Singhal nito. Nagpasama ako kay Mario sa may gubat. Gusto kong mamasyal doon pero takot akong mag-isa. Is anything wrong with that, Cedric? Wala naman, pero sana'y nagpaalam ka naman kung saan ka pupunta. Kanino ko magpapaalam? Off ko ngayon at gagawin ko kung anong gusto ko sa aking bakanting oras. Tinalikuran ni Marie si Cedric dahil nakita niyang palapit sa kanila si Glenda Moore. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit umiinit ang ulo niya kapag nakikita niyang magkasamang dalaga at si Cedric? Wala naman siyang karapatang magalit, hindi ba? Wala silang pagkakot ni Cedric. They only need love. It was only sex. Pure and simple sex. Kumusta ka na, Iha? Excited na bati ni Atty. Serafine Alonso kay Marie nang mapadalaw doon ang abogado ng mga Monteclaro dahil may pinag-usapan silang mahalaga ni Cedric. Mabuti naman, Atty. Malapit na akong mag-1 taon dito. Ang bilis ng panahon, Marie? Parang kahapon lamang ang lahat. Oo nga, Atty. It seemed only yesterday nang magpasya akong magtrabaho dito. Pero malapit ko nang mabuo ang iniipon kong pambayad sa sindikato. Kapag nabuo ito, makakauwi na ako sa Maynila. Wala ka bang balak na dito na mamalagi? Malungkot na umiling si Marie. Wala, dahil walang dahilan para pumirma ako dito, Atty. I only came here to work dahil sa isang problema. Malapit ko nang malutas ang problema ngayon. I see. Atty, may ipapakiusap sana ako sa iyo. Basta kaya ko. May naipon akong 150,000 pesos dito at gusto ko sanang ibayad na ito kay Alcaraz para makabawas na sa utang. Baka mawala pa sa akin ito. Pwede bang kayo na mag-abot dito ng pera? Igawa na rin ninyo ng resibo na bawas sa utang ni Alvin. Of course, I can do that for you, Iha. Hindi nga tamang magpakita ka pa sa loan shark na yun at baka kung anong gagawin ito sa iyo. Iniabot ni Maria ang sobrang kinaroroonan ng pera. Pakitext na lamang ninyo ako kung ano ang nangyari. Okay, salamat po, Atty. Lingid sa kaalaman ng dalawa. Narinig pala ni Cedric ang kanilang pag-uusap dahil papasok sana ito sa living room. Pero nagkubli ito sa may kortina nang marinig nitong nag-uusap ang kanyang abogado at ang administrator ng Monteclaro Mansion Hotel. Narinig din ito na nabanggit ni Maria ang pangalan ni Alvin. He got very curious. He immediately confronted his lawyer. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Maria, Atty. Pero nalalabuan ako. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat?
May pinaasikaso lamang ito sa akin, Cedric. Come on, attorney. I heard everything. All I need is an explanation. Paano ano? Wala ka namang kaugnayan sa problema ni Marie. Mayroon, dahil may namagitan na sa amin and I think I'm falling in love with her. Pero napaka-misteryosa niya. Ni ayaw sabihin sa akin ang anumang tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Atty. Alonso. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kung ipapangako mong magiging mahinahon ka at hindi ka magagalit kay Marie Cedric. I promise. Kung gaano, makinig ka. Si Marie ay napangasawa ng kapatid mong si Alvin Cedric. Ayaw nitong habulin ng mana ng asawa, pero kinailangan nitong magtrabaho at kumita para maibayad sa isang sindikato na nagbabanta sa buhay niya. Nagkautang si Marie sa isang sindikato. Paano nangyari yun? Iniwala yatang luho ang babaeng iyan. Hindi niya sariling utang, Cedric, kundi utang ng kapatid mo. Malaki ang naging utang ni Alvin sa isang loan shark na sa kabilang sa isang sindikato. At si Marie ang sinisingil ng mga ito. What? Kaawa-awang Marie. Talagang si Alvin wala nang ginawang mabuti kung di ipahamak ang kapwa. Pero teka, kung si Marie ang babaeng pinakasala ni Alvin, bakit virgin pa ito ng angkinin ko? Sa gabi ng kanilang honeymoon, tumawag ang dating nobya ni Alvin na commercial model at nabuntisan yata nito. Iniwan ni Alvin si Mar sa cottage at sinabing may kakausapin lamang. Pero hindi na ito binalikan ng pobreng babae hanggang sa nabalitaan nga ni Marie na namatay ito sa aksidente. Hindi nito nagalaw si Marie kung ganun. Ang malas naman ni Alvin. Walang iniwan ng kapatid mo sa batang-batang biyuda, kundi mga problema, sakit ng ulo at sama ng loob. Pero at least he left her with her virginity intact. Oo nga, swerte mo, Cedric. Napakabuting babae ni Marie. Pero niloko niya ako. Niloko ninyo ako, attorney. But I understand that hindi ako nagagalit. Pero huwag mong babayaran ang loan shark na si Alcaraz na yun. Isasauli natin kay Marie ang perang nasa iyo na pinaghirapan niya. Ako ang bahalang makipag-deal sa loan shark na ito. Baka ipahuli ko pa ito. Well, ikaw ang bahala. Heto yung sobra na naglalaman ng 150,000 pesos. Isauli mo kay Marie kung inaakala mong ito ang nararapat. Mahal ko na siya, attorney. At ayaw kong mahirapan siya o mapahamak. Ngumiti si Atty. Alonso. You have made a very wise choice. Maswerte ka kay Marie dahil isa itong napakabuting babae, Cedric. Pagbalik mo, malalaman mo kung kailangan kami ikakasal, attorney. Ikaw ang ninong. Nangingiting umalis ang manananggol. Nanunuwa ito dahil umiibig si Cedric kay Marie na talagang gusto sana nitong mangyari. Gusto nitong magkatuluyan ng dalawa. Nang gabing iyon, niyaya ni Cedric si Marie na mag-dinner sila sa penthouse nito. Nakaalis na si Glenda Moran at talagang gusto ding makausap ni Marie si Cedric. Magpapaalam na siya dahil malapit nang mabuo ang perang iniipon niya. Gusto niyang magbigay ng advance notice of resignation para makakuha ng kapalit si Cedric na magiging administrator ng Monte Claro Mansion Hotel. Masarap ang naghihintay na pagkain sa kanila sa loob ng penthouse ni Cedric. Seafoods na paborito ni Marie. Mukhang may special occasion. Biro ng babae. Ang sarap ng ating meal. O baka naman last meal na nating dalawa ito. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo, ganting biro ni Cedric. Pero halatang hindi gaano masaya ito. Naupo na ito sa tabi ni Marie. Marami kasi tayong pag-uusapan, kaya kailangan kumain tayong mabuti. Alam ko, sasabihin mo na sa akin ang tungkol sa kasal ninyo ni Glenda, ano? Walang kinalaman si Glenda dito. This is about us, Marie. He poured brandy into 2 wine glasses. Let's toast, ani Cedric. To us. Kinabahan si Marie. Parang ibang kinikilos ni Cedric. Parang plastic ang bawat pagngiri nito. At halatang pilit ang mga kilos. Hindi nagpahalata si Marie. Nakisakay siya sa kaharap. Pangalawang baso na ng brandy ang naiinom nila. Nangabot ni Cedric kay Marie ang sobrang may lamang 150,000 pesos. Ang pirang ipinibibigay niya kay Alcaraz sa pamamagitan ni Atty. Alonso. Nagkulay suka ang babae nang makita ang envelope. Parang alam na niya kung anong pag-uusapan nila ni Cedric. O bakit tila natukakan ang ahas dyan. Itago mo na yan, Marie. Dahil pinaghirapan mo yan. Sayang. Pero bayad ko yan sa utang ng kapatid kong si Alvin na naging mister mo, hindi ba, Marie? Cedric, itinaas ng milyonaryo ang kanang kamay para patahimikan siya. Nasabi sa akin ni Atty. Alonso ang lahat. Mula nang iskasal kayo ni Alvin Monte Claro hanggang sa kinangailangan mong mag-apply ng trabaho dito para kumita ng ibabayad sa pagkakautang ng aking kapatid. Tama ba, Marie? Na masasaluha ang mga mata ng babae. Pero nagawa nitong tumango. I'm sorry kung hindi ko ipinagtapat sa iyo kung ano at sino talaga ako. Baka hindi mo ako tanggapin dahil iisipin mong hinahabol ko ang mana ng kapatid mo. Kailangan ko lamang ng trabaho that time. Kung naiiba ka nga lamang, Marie,
Siguro I could have thrown you out of the window, pero dahil kay Bang dahilan ng iyong panlilang, at ito ay para sa kapakanan ng sarili kong kapatid, hindi ko magagawa iyon. Dapat pa nga kitang pasalamatan. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin, Cedric. Hiyang-hiya ako sa'yo talaga. Pero pinagtrabahuhan ko naman ng maayos ang lahat, hindi ba? Of course, wala akong masabi sa trabaho mo. At malaki ang karagdagang income na naipanhik mo sa Monte Claro Beach Resort. If only for this, nagpapasalamat ako sa iyo. Still I lied to you. Nilinlang kita, Cedric. Pagbabayaran mo yan ng mahal later. For now, kailangang lumakad kami ni Glendra sa Puerto Princesa. May mahalaga kaming aasikasuhin doon. Pagbalik ko, mag-uusap tayo ng masinsinan. Kailangang may handa mo ang iyong sarili sa loob-loob ni Marie. What will we talk about, Cedric? Surpresa ito at saka ko muna malalaman. May hinihintay si Marie na mga katagang dapat na manggaling kay Cedric. Ang ibig sabihin nitong iniibig siya ng lalaki. Pero kahit kailan, hindi niya narinig ito. Perhaps he simply desired her physically. It was pure and simple sex after all. Naguguluhan ang isip ni Cedric. Napamahal na dito si Marie and he desires her so much. Pero ang babaeng ito ay minsan lang nagkaroon ng kaugnayan kay Alvin. Naisumpa nito minsan sa sarili na hindi ito magkakaroon ng anumang interest in Alvin's woman. Kailangang mamili si Cedric, si Glenda na matagal nang umiibig dito, o si Marie na byuda ni Alvin at hipang niya. Litong-lito din naman si Cedric kaya hindi nito makuhang sabihin iniibig nito ang babae. He had to be sure. Hindi pa siya handa para sabihin ito. Akala ni Marie ay nakalis na sina Cedric at Glenda, kaya naglakad-lakad ito sa hardin. Sa paligid ng lumang mansyon, nabigla pa siya nang marinig niya may tumawag sa kanyang pangalan. Nilingon niya ang tumawag at nakita niya sina Glenda Moran. Akala ko nakaalis na kayo. Aniya, may ginagawa pa yata si Cedric sa study room nito. Anyway, mabuti naman dahil gusto ko itang makausap. Tungkol sa ano, Glenda? Sa isang lalaking kapwa mahal nating dalawa, si Cedric Monteclaro. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kilala ko si Cedric. Hindi nito mapapalampas ang isang alindog na tulad mo to remain untouched. Isang taon ka na dito sa isla bilang administrator ng Monte Claro Mansion. Alam kong may nangyari sa inyong dalawa. Namula si Marie. Kung mayroon man, it's none of your damn business, Glenda. Why don't you just mind your own affairs? Cedric is mine. He had always been mine at hindi ikaw ang aagaw dito sa akin. Walang umaagaw sa sino man. Kung ikaw ang gusto niya, well and good. Siya ang kausapin mo. Ipagduldulan mo ang iyong sarili. I'll tell you what, Marie. Entitled ka sa 1/5 ng property ng mga Monteclaro dahil kay Alvin, hindi ba? Alam kong ikaw ang napangasawa ni Alvin Monteclaro. Pero nagpapakipot ka at ayaw mo konong-kunin ito. Nagpapalapad ka ng papel kay Cedric. Well, naiintindihan kita. All you got is your pride. Sabihin mo na ng derecha ng gusto mong sabihin, Glenda. Wala akong tiyagang makipag-uusap ng matagal sa'yo. Okay, lilinawin ko. I will buy you out of Cedric's life. Tutumbasan ko ang market value ng 1/5 na share mo sa property. Ibibigay ko ang equivalent amount sa iyo in cash. Okay? Naisip ni Marie na magpakipot man siya o magpa-kadesente mananalitili namang mababa ang tingin sa kanya ni Glenda Moran. Magiging practical na lamang siya. Tatanggapin niya ang alok ng kaharap. Magkano mo bibili ng share na yun? She asked boldly, meeting her gaze. Kung maibibigay mo sa akin ito ngayon, bakit hindi kung tama ang presyo? I'll make an offer right now. 5 million pesos. Well, that is enough. Enough. Tumango si Marie. I want a manager's check. I have a manager's check here. Kinuha ni Glenda ang check at sinulatan ito ng 5 million pesos. Pay to Marie Del Prado. Sinulatan ito ng endorsement sa likod. I-cash mo yan kahit anong oras sa anumang bangko. Ani Glenda. You are a millionaire now, darling. Thanks for nothing. Bulong ni Marie. Narinig nila na tinatawag ni Cedric si Glenda at ngumiti kay Marie ang babae. Goodbye, Marie. Anito. Hindi siya kumubo. Mula sa kanyang kinaroonan, Marie watched Cedric and Glenda leave. Sumakay ang mga ito sa Mercedes ni Cedric na maghahatid sa kanila sa daungan. Nang makaalis ang dalawa, tinungo ni Marie ang gilid ng dalampasigan kung saan may nakadaang na isang pampo. Kinausap niya ang manging isda na may-ari nito. Itinanong kung pwede siyang ihatid dito hanggang Puerto Princesa mamayang gabi. Nagalok siya ng 1,000 pisong bayad. Agad na pumayag ang manging isda. Nanoon lamang yata ang makakahawak ng ganong kalaking halaga. Maingat siyang tumakas mula sa Mansion Hotel. Nang gabi ngayon nadala lamang ang mga damit na dala niya nang dumating siya sa Isla del Sol. Pagbalik ni Glenda at Cedric sa Mansion ng Luma, wala na siya. Kagagaling lamang ni Marie sa Canadian Embassy ng tanghaling iyon at pagod na pagod siya. Nag-follow up siya ng kanyang mga application paper
para sa isang job opening doon for hotel and restaurant management kung saan siya qualified. Malaki ang pag-asang makapag-abroad siya at doon makapagtrabaho sa Toronto. Kailangan niyang makalayo para makalimot. Malalim ang mga sugot sa kanyang puso. Alam ni Marie na kasalanan din naman niya ang lahat dahil hindi na sila natuto. Kilala niya ang mga Monte Claro. Hindi naging maganda ang karanasan niya kay Alvin. Umibig pa rin siya kay Cedric. Isa siyang baliw. Huminga ng malalim si Marie. Nagtimpla siya ng mainit na kape at gumawa ng tuna sandwich. Pagkatapos ay balak niyang matulog. Nag-ring ang kanyang doorbell sa harapan. Wala siyang inaasahang bisita dahil ni walang nakakaalam sa mga kaibigan niya na nasa Maynila na siya. Nagmamaktol pa siya nang buksan niya ito. Muntik nang malaglag ang kanyang mga panga. Cedric, hindi mo ba ako patutuloyin, Marie? Tuloy ka. Kanina pa ako tawag ng tawag pero walang sumasagot. Kararating mo lang. Yes, galing ako sa Canadian Embassy. Embassy? Aalis ka? Oo, nag-apply ako sa posisyon ng floor manager sa isang hotel and restaurant sa Toronto. At natanggap naman ako. Hindi maaari. Hindi ka aalis, Marie. She stared at him na tila nasisiraan ng bait ang kausap. Sino pa? Para magsabing hindi maaari. Wala tayong relasyon and you don't own me. Umika sa mga kamay ng lalaki and reach for her. Wala nga ba, Marie? His lips sought hers, kissing her so passionately that he almost knocked the breath out of her. Sabihin mo sa akin na ikaw ay hindi akin. Pagkatapos ng lahat, you have surrendered yourself to me maraming beses. It was just sex, walang pag-ibig. Pareho lamang tayo ng nararamdaman. Hindi totoo yan, Marie. I love you. I love you din nung una kitang angkinin. Mahal kita tuwing nagtatalik tayo. I love you now. I will always love you. She swayed against him. Naging mabuhay ang pagkakatayo ni Marie. Paano si Glenda? Binili ka nito sa halakan ng halagang 5 million pesos. Ngayon sabihin mong mahal mo pa rin ako. Momentarily, Cedric was stunned. Bili mo ko sa halagang iyan para tigilan ako ni Glenda. Bala kong irigalo sa inyo ang cheque sa inyong kasal. Inaabangan ko nga ito eh. Pero yamang narito ka na ibibigay ko sa iyo ang cheque at isauli mo sa nobya mong napakayabang. Huwag na nating pag-usapan si Glenda. Wala na ito. She flew to New York a week ago nang prangkahin ko ito at sabihin hindi ko ito iniibig na ikaw ang mahal ko. Pero hindi nito binanggit ang cheque ang sinasabi mo. Nahihiya ito marahil. Nakakahiya naman talagang pumili ng isang lalaki, hindi ba? Marie, gusto kong makalis dito sa bansa, Cedric, para makalimot at hindi na rin kita iniibig. Marahil ay nalungkot lamang ako nun sa isla. Huwag mong sabihin niyan, Marie. He drew her close to him, kissing her all over her face. I need you. Kailangang sumama kang pabalik sa akin ngayon sa Isla del Sol. Para ano? Ayoko nang maging administrator ng Monte Claro Mansion. Magiging administrator ka ng pribadong buhay ko. As my wife, as the mother of my children. Kumusta nga pala si Monique? Nangungulila sa'yo. She miss you, Marie. Mahal ka ni Monique. Alam ko na rin ang tungkol kay Monique. Akala ka ito ni Alvin, hindi ba? Oo, at ni Anita na minahal ko noon. Kaya kahit sa kamatayan ay halos hindi ko napatawad si Alvin. Saglit silang hindi nagkaibuan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mula ngayon, let's live for each other. Ewan ko, Cedric, pero natatakot na akong maging involved sa lalaki. Malas yata ako sa pag-ibig, lalo na sa isang Monte Claro. Hindi sa Monte Claro na ito, Marie. Mamahalin kita. Nang higit pa sa aking buhay. Sana ibigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa iyo ang pag-ibig na ito. Ayoko sanang masaktan pang muli. Hindi ko na marahil kakayanin pa. I will never hurt you, my love. Palibhasa ay mahal ni Marie si Cedric. Natunaw ito sa mga bisig ng lalaki. Umira lang sariling pananabig at naglambitin siya dito nang muli siyang yakapin ni Cedric. He carried her to her bedroom. I miss you so much, Marie. Bulong niya at inilapag niyang babae sa malambot na kama. His hands sought familiar curves and corners of her velvet body, making her skin hot with a knot of longing. He cuffed her breast and his mouth took in her nipples, one of her the other, making her moan out his name. And then he settled on top of her, their bodies consuming them both to points of madness. He entered her swiftly without tenderness, but with savage hunger and desire. He trusted deep, never wanting the lovemaking to end, and when it finally ended, they were both satiated after scaling the heights of sensuality, of ecstasy. I love you, Marie. Cedric whispered, and she knew that he was telling her the truth. Kinabukasan, they took the plane to Puerto Princesa. From there, sinalubong sila sa daungan ng pribadong lansya ng mga Monte Claro para dalhin sila sa Isla del Sol. Napakasaya lahat ng mga nasa isla nang dumating sina Marie at Cedric, lalo na nang ipahayag ni Cedric na pakakasalan nito si Marie. Dahil mahal nito ang babae, walang nakaalam sa isla na ito ang dating misis ni Alvin Monte Claro. Wala nang kailangang banggitin pa ito. She was a virgin when Cedric possessed her.
She had belonged to him from the beginning of time. Nakakatiyak ka na ba na ako talaga ang gusto mong makasama habang buhay, Cedric? Ang bukas ko ay nagsimula nang dumating ka dito sa Isla Marie, nang maging administrator ka ng Monte Claro Mansion. Kahapon nang dumating ka, nagsimula ang aking bukas. Makata ka rin pala. Kahapon nagsimula ang bukas. Magandang title yan sa isang telenovela. Nagkatawanan sila dahil iyon ang totoo. Marahil sa lalong madaling panahon, you are my destiny, Marie. Ikinasal sila sa kapilya ng Isla del Sol. It became an open house handaan kung saan lahat ng mga bakasyonista doon at mga turista ay imbitado sa kasal at sa kainan. Daig pa ang nagpiesta sa buong isla. Si Monique ang naging flower girl nila sa kasal, si Atty. Alonso ang ninong. Dumating ang mga kapatid ni Cedric to wish their brother the best of everything. Si Rabelo ang best man ni Cedric. Nagbalik si Senya sa isla matapos itong mabigo sa balak na pagiging commercial model sa Maynila, na labis na ikinaligaya ni Mario, isa sa mga abay sa kasal si Senya. Nang ihagis ni Mario ang kanyang bridal bouquet made of ivory flowers ng isla, si Senya ang nakakuha nito. Magdamag halos ang wedding celebration na ginawa sa ilalim ng palm trees along the beach, parang hindi mapatid-patid ang kainan, ang inuman, ang sayawan at kantahan, parang nakikisa ang lahat ng naroon sa kaligayahan ng mga bagong kasal. Habang nagsasaya ang lahat, nakatalili sina Cedric at Marie patungong penthouse ng lalaki for their honeymoon. Pagkatapos magkahawak kamay silang nagtungo sa dagat at naupo sa buhangin. Nagkwentuhan, naghalikan at naglambingan. Nang sumilip ang mukhang liwayway, naroon pa rin sila sa beach, magkayakap na nakaupo at nakatanaw sa karagatan. Nangyayain ako ni Atty. Alonso na tingnan ang mana sa islang ito. Akala ko ay nasa dulo ng daigdig ito and that it was a desolate, God-forsaken place. Nangingiting wika ni Marie kay Cedric. Ayaw ko ngang sumama noon. Dapat pala akong magpasalamat sa sindikatong pinagkakautangan ni Alvin kung ganun dahil nakarating ka dito para takasan ng mga ito para magtrabaho sa Monte Claro Mansion. Marahil nga tama si Atty. Cedric. Mga laruan tayo ng tadhana and we can never tell kung anong nakalaan para sa atin. Umuwi na tayo at nang makakain. Nagugutom na ako, Cedric. Tumayo ito and pulled Marie up to her feet. He gathered her in his arm. She pressed her lips to his throat. His arms tightened and her hand. You are home, my love, ani Cedric. Alam ni Marie na tama ang lalaki. She was really home in his arms at sa init ng pagmamahal nito.